Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang American epic science fiction movie na Avatar: The Way of Water na ipinalabas noong 2022. Kung ating matatandaan sa Part 1, nakipagdigmaan ang mga Na'vi sa mga tao na gustong sakupin ang buong mundo ng Pandora. Ngunit sa tulong ng mababait na tao na sina Jake at iba pa, nanalo sila laban sa kasamaan. Kaya liban sa kanila, pinabalik sa Earth ang iba pang mga tao. At noong panahon na iyon, sa tulong ng science at paniniwala ni Jake sa Tree of Souls, tuluyan na niyang iniwan ang katawang tao at lumipat sa kanyang avatar. Malugod naman siyang tinanggap ng mga Na'vi. 16 na taon ang lumipas, 3 na ang anak ni Jake at Neytiri. Si Neytiri, Lo'ak at Tok'Tairi. Liban sa 3 anak, may ampon silang si Kiri. Isa itong misteryosong anak ng avatar ni Dr. Grace bago ito binawian ng buhay. At sa buong pagkakataong ito, si Jake na ang namumuno ng Omaticaya clan. Masaya ang pamumuhay nila sa Pandora. Taimtim pa rin ang paniniwala nila kay Eywa na siyang Tree of Souls ng buong clan. Samantala, kasamang naiwan sa science team ang batang si Spider. Anak umano ito ni Colonel Miles, ang head ng military department ng RDA na gustong sakupin ang buong Pandora. Ito ang huling nakalaban ni Jake pero napatay ito ni Neytiri. Halos araw-araw itong nakipaglaro sa mga anak ng mag-asawa. Kahit gaano man ito kalapit sa mga bata, isa pa rin umano itong alien ayon kay Neytiri. Na dapat raw umano itong makihalubilo sa kagaya nitong tao hindi sa mga Na'vi. Liban pa man, masaya at tahimik silang namumuhay sa Pandora. Ngunit ang hindi nila alam, may katapusan din pala ang lahat ng kasiyahan nila. Dahil isang gabi, habang nagre-relax ang mag-asawa sa kagubatan, nakakita ng bagong kumikislap na bituin sa kalangitan si Jake. Dito malakas ang kutob niya na malalaking spaceship ang isang ito, na bumabalik na ulit ang mga tao para guluhin ang mundo nilang mga Na'vi. At hindi nga nagkamali si Jake. Maya-maya pa ay iilang malalakas na spaceship ang dahan-daang bumababa sa Pandora. Bago pa man maglanding ang mga ito, nagdulot na ng malawakang pinsala sa kalikasan ng Pandora ang binubugang apoy ng mga shuttles. Nang makalanding na ang mga spaceship, lumabas na ang sangkatutak na robots na sinundan ng mga dambuhalang bulldozers at iba pang mapanirang equipments. Walang nagawa ang mga Omaticaya kundi lisanin ang nasusunog na kagubatan. Naghihinagpis si Neytiri nang makita ang malaimpyernong apoy na lumalamon sa dati nilang matiwasay na tahanan. Paglipas ng 1 taon, nakapag-produce na ang RDA ng isang squad na Na'vi na tinatawag nilang Recombinants. At isa sa mga ito ay si Colonel Miles. Gamit ang nakasave na memory ng yumaong sundalo, ang katawang Na'vi na ang patuloy na mamuhay sa katauhan ng Colonel. At ang mission nila ay patayin umano si Turok Makto na walang iba kundi si Jake. Kasama raw umano nilang tapusin si Neytiri na siyang tumapos sa katawang tao nito. Isang araw, tinambangan ng Omaticaya ang supply train ng RDA. Nang bumagsak na ang train, kinuha nila ang anumang pwede nilang mapakinabangan gaya ng baril at kung ano-ano pa. Habang busy si Jake sa buong operasyon, laking gulat niya nang makita sa ground ang 2 niyang anak na si Net'Em at Lo'ak. Dapat nasa taas lang ang mga ito bilang lookout. Ngunit dahil matigas ang ulo ng dalawa, muntik pa silang mapahamak dahil huli na nilang nakita ang isang helicopter na bumomba sa kanila. Nasugatan si Net'Em, kaya nagmamadali na silang bumalik sa kanilang hideout, ang high camp. Bago pinagamot ni Jake ang sugat ng anak, pinagalitan niya muna ang dalawa. Dahil sa hindi pagsunod ng mga ito sa kanyang order, kapahamakan umano ang kapalit sa katigasan nila ng ulo. Pero pinagsabihan ni Neytiri si Jake na sobra din ang pagdisiplina sa mga bata. Isa umano silang pamilya hindi squad ng isang army. Napaiyak siya dahil akala niya mawawala na sa kanila ang 2 anak. Ilang araw pa ang lumipas, dumating na din sa Bridge City ang team ni Colonel Miles. Dito ang sentro ng kalakalan ng RDA sa buong Pandora. Maya-maya pa ay nakilala ng Colonel si General Ardmore. Nagbigay ito ng mga update sa kanilang militarization sa buong lungsod. Dagdag nito ang umano'y mapangahas na pag-atake ng clan ni Jake sa kanilang mga equipments at supply chain. At hindi pa raw nila natukoy alin sa Hallelujah Mountain ang kampo ng Omaticaya dahil palagi umano silang nauunahan kapag nagpapatrol sila sa area. Dahil dito,
Kailangan na umanong kumilos ng team ni Colonel Miles para ma-eliminate na ang plan ni Jake. Nang sa gayon, wala nang sagabal sa kanilang mga development sa Pandora. Kinabukasan, na-deploy din agad ang Blue Team ng RDA sa kagubatan para hanapin ang kota ng Umatikaya. Sa kabilang banda ng mga oras ding iyon, namasyal din sa kagubatan ang mga bata sa pangunguna ni Loak. Dahil matigas ang ulo nito kaysa kuya nitong si Net AM, pinagbawalan na sila ni Jake na pumunta sa battlefield kung saan nangyari ang huling digmaan ng Navy at Army ng RDA. Maya-maya pa ay nakarating na ang team ng Colonel sa battlefield. Nakita pa niya ang sariling bungon na nasa loob pa ng kanyang service robot. Dito na niya naalala kung sino ang nakapatay sa kanya. Pagkatapos ay sinuyod nila ang buong paligid. Ang hindi alam ng mga ito, pinagmamasdan na pala sila ng mga bata. Nagradyo agad si Loak sa ama tungkol sa nakita. Magalit man si Jake, wala na rin siyang magawa. Kaya sinabihan niya ang anak na umalis sila sa lugar at nagmamadali na rin silang puntahan ang kinaroroonan ng mga ito. Ngunit bago pa man makalayo ang mga bata, nahuli na sila ng team ni Colonel. At dahil 5 ang daliri ni Loak at Kiri, alam na kaagad ng leader na anak sila ni Jake. Pero natigilan si Miles nang makita si Spider. Nang malaman nito ang totoong pangalan ng binatilyo, dito na bumalik sa alaala nito na anak pala niya ang kaharap. Akala ng Colonel, kasamang bumalik sa Earth ang bata noon. Kasunod nito ay nag-request ng extraction ng Blue Team at kasamang dalhin ang mga nahuli sa Bridge City. Gabi na nang dumating sina Jake sa battlefield. Mabuti na lang at hindi pa dumating ang susando sa team ng Colonel. Dito nila isa-isang tinamba ang Blue Team. At gumawa din ng paraan si Loak na makatakas silang magkakapatid. Nang makita ng Colonel ang pana, alam nitong ang mag-asawa ang nasa paligid nila. Ilang sandali pa ay nagkapalitan na sila ng putok. Pero kailangan na nilang tumakas dahil malalakas ang armas ng kalaban. At dahil nga dito, nadulas si Spider sa katuluyang nahulog sa baba ng malaking puno. Ngunit bago pa man nila masaklalahan ang binatilyo, naunahan na sila ng team ng Colonel. Kaya wala silang nagawa kundi panoorin ang pag-akyat ng mga ito sa helicopter. Pagka-uwi nila, kinausap ni Jake si Neytiri na kailangan nilang lumayo sa buong clan dahil siya ang target ng Colonel. Ayaw umano niyang madamay ang Umatikaya sa paghihiganti ng RDA sa kanya. Ngayong nasa kamay umano ng kalaban si Spider, hindi raw magtatagal, lulusoban na sila ng mga tao. Mamamatay raw silang lahat kung hindi sila lilisan sa high camp. Ang pananatili umano nila sa clan ang siyang katapusan ng Umatikaya. Pero hindi matanggap ng asawa ang hinihiling niya. Ayaw ni Neytiri na iwan ang nakagisnang tahanan. Lalong-lalo na ang kinabukasan ng kanilang mga anak at buong pamilya. Na siya umano si Turok Makto, na dapat magprotekta sa clan. Sagot ni Jake na masakit ang desisyong ito pero para umano ito sa lahat. Alam niya na hindi na nila kayang makipaglaban sa RDA. Pero ang protektahan ng pamilya niya, ito lang umano ang kaya niyang gawin. Kalaunan ay napaiyak na lang si Neytiri na sumang-ayon sa kanya. Lingid sa kanilang kaalaman, nakikinig pala ang mga bata sa kanilang pag-uusap. Samantala sa HQ ng RDA, sinimulan na nilang i-torture si Spider para sabihin nito kung saan ang kampo ng clan ni Jake. Ngunit kahit nasasaktan na ang bata, hindi pa rin ito nagsasalita. Hanggang maawa na dito si Colonel Miles. Pumayag naman ang general nang sabihin niyang siya na muna ang kumausap dito. Kaya sinubukan ng Colonel na kuhanin ang loob ni Spider. Pinuri niya ito sa pagiging loyal kay Jake. Sa isip ng leader, kailangan niya ang bata para matunto ng Umatikaya. Kaya subukan niya munang kaibiganin ang bata. Balik sa high camp, meron ng bagong chief na pumalit sa kanya. At tuluyan na silang nagpaalam sa Umatikaya. Ilang saglit lang ay nagsimula na silang maglakbay patungo sa Metkaya na clan. Ang Navy na ito ay sa karagatan nakadepende ang pamumuhay. Isa sa kanilang kaibahan sa aquatic clan ay ang mas malaki at malalapad na buntot ng mga ito. Ilang oras din silang naglakbay bago marating ang karagatan ng kapwa Navy. Pagdating nila sa Awatlo Village, pinagtitinginan sila ng mga Metkayana. Maya-maya pa ay hinarap na sila ng clan leader na si Ton Awari at asawa nitong si Ronald. Nang malaman ng mga ito na gusto nilang manirahan sa clan, tinanggihan kaagad sila ng reyna. Na masyado umano silang mahina para manirahan sa karagatan. Kaya sabi niyang madali lang silang matuto.
Mapag-aralan din nila kung paano ang pamamaraan ng aquatic clan. Pinagtanggol din ni Neytiri si Jake. Pinaalala ang kabayanihan niya laban sa mga tao. Na nandito sila dahil ayaw na nilang makipagdigmaan. Gusto lang nilang mamuhay ng tahimik. Dahil sa mga narinig, nakumbinsi din ni Tonawari ang asawa na pumayag ng patuloyin sa clan ang pamilya ni Jake. Sinabihan nito ang Metkayana na respetuhin ang karapatang mamuhay ng bisita. At turuan sila ng mga paraan paano ang manirahan sa kanilang isla. At paano tratuhin ang mga nabubuhay sa karagatan. Nakilala din nila ang dalawang anak ng chief na si Aunong at Chireya. Pagkatapos silang ihatid ni Chireya sa kanilang bagong tahanan, pinulong kaagad ni Jake ang mga anak na magpakabait at magpakumbaba ang mga ito. Kailangan din nilang matutunan agad ang bawat pamamaraan ng Metkayana. At ang kahuli-hulihan na palaging sinasabi ni Jake sa mga ito ay kahit anuman ang mangyari, magkakasama silang buong pamilya. Nang sumunod na mga araw, lahat sila ay tinuturuan kung paano ang tamang paglangoy at ang manatili ng matagal sa ilalim ng tubig. Kasama na rin ang pagsasanay nilang paamuin at sumakay ng elyo, ang sinasakyan ng Metkayana sa dagat. Kung may ikra ng Omaticaya, elyo naman ang katumbas nito sa Metkayana. At dahil kakaiba si Kiri sa kanilang lahat, may spiritual bond kaagad ang dalagita sa karagatan. Magaang lumalapit sa kanya ang halos lahat ng nilalang sa ilalim ng tubig. Dahil dito, namangha si Rona nang masaksihan ang kakaibang taglay niyang katangian. Kalaunan ay natutunan din ni Jake makontrol ang Warrior's Mount. Ang isdang lumilipad at sumisisid din sa ilalim ng dagat. At gayon din ang mga bata, natutunan na din ng mga ito ang sumakay ng elyo. Samantala, habang unti-unti nang na-adapt ng pamilyang Sully ang Metkayana clan, nag-upgrade na din ang team ni Colonel para maging isang tunay na Na'vi. Dahil kay Spider, nakilala ng Blue Team ang dambuhalang Ikren. At kung paano sila magkaroon nito. Gagamit sana ng tranquilizer ang leader pero nang malaman nitong nakipagbakbakan si Jake sa dambuhalang ibon, gusto rin nitong patunayan na kaya din niyang magmano-mano sa halimaw. Matapang din itong hinarap ang Ikren at ilang sandali pa ay nahulog ito sa bangin. At buong akala ng squad ng Colonel tapos na ito pero biglang lumipad ang sundalo na nakasakay na sa dambuhalang halimaw. Lalong nagyabang ang Colonel sa nakamit nitong tagumpay sa Ikren. Isang araw, nakipagsuntukan ang dalawang binatilyo ni Jake sa grupo ng anak ni Tonawari na si Onong. Hindi kasi nagustuhan ni Loak ang pambubuli ng binatilyo sa kanilang pamilya kaya napasabak sila sa bugbugan. Dahil dito, galit na galit siya sa mga ito at sinabihan si Loak na humingi ng pasensya sa anak ng chief. Nakikitira lang umano sila kaya dapat umano silang makisama. Wala itong nagawa kundi sundin ang utos ng ama. Nang makausap ni Loak si Onong, tinanggap naman agad nito ang paghingi niya ng tawad. Ngunit ang hindi niya alam, may masamang balak pala ang grupo sa kanya. Bawal pa sana siyang mangisda sa Three Rocks Brothers pero hinamon siya ng grupo. Kaya para mapatunayan ang kanyang tapang, sumama na rin siya sa mga ito. Medyo malayo ang biyahe nila at delikado umano ang parteng ito ng karagatan. Maya-maya lang ay sumisid na sila sa ilalim. Habang naghahanap siya ng target, mabilis na siyang iniwan ng mga kasama. Tuwang-tuwa siya nang malaki ang kanyang tinamaan. Ngunit paglingon niya, wala na ang mga ito. Ilang saglit pa ay bigla siyang inatake ng mabangis na isda. Pinatamaan niya ito ng pana pero bale wala lang dito ang sugat. Hindi siya tinantanan nito kaya sumisid pa siya pailalim. Pero nang mauubusan na siya ng hangin, napilitan siyang umangat. Ngunit nakita na naman siya ulit ng halimaw na isda kaya naghanda siyang harapin ito. Nang biglang may mas malaki pang nilalang tubig ang umatake dito. At dahil nasa ilalim siya ng buntot, nahirapan siyang umangat. Kaya tuluyan na siyang naubusan ng hangin at dahan-daang nalunod. Ilang minuto ang lumipas, nagising si Loak na nakapatong na sa isang bato. Pero laking gulat niya nang bigla itong nagbuga ng hangin. Dito niya nalaman na niligtas pala siya ni Payakan. Isang Tulkun. Simula ng araw na iyon, naging kaibigan na niya ang malaking balyena ng Metkayana. Masakit ang naging karanasan nito sa mga tao kaya naawa si Loak dito. Dahil gabi na at hindi pa nakauwi si Loak, sinundo na siya sa Three Rocks sa pangunguna ni Jake. Pagbalik nila sa village, pinagalitan ng ama si Onong dahil sa ginawa nito sa kanya, pero anako niya ang pagkakamaling ito. Nawalang kasalanan ng anak ng chief dahil siya umano ang nagpupumilit. Nang gabi ding iyon,
Nagpasalamat si Onong kay Loak dahil hindi ito ang sinisi niya. Sagot niya dito na alam niya kung ano ang pakiramdam ng isang dismayadong ama. Dahil ramdam niya na mas paborito umano ng kanyang ama ang kanyang kuya na si Net AM. Sana abangan nyo ang karugtong ng recap sa pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood.